Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinyon at reaksyon tungkol sa usapin na hindi matapos-tapos mga kalingap kasi araw-araw po yata mga kalingap ay nadadagdagan ng ating mga impormasyon kung sa na ang pinag-uusapan lang po naman dito mga kalingap ay bakit kumawala o bakit bumitiw po itong si ano ang dahilan bakit bumitiw po itong si Baby Beyonce sa love team o bakit gusto na pong tapusin ni Baby Beyonce ang love team po nila ni Kalingap Edu na ang EDC. Okay? So sa araw na ito mga Kalingap ay marami po tayong mga narinig na interpretasyon ng ating mga kasamahang mga reactor tungkol po dito na sinasabi ang ebidensya. Ano daw po yung dahilan? May ebidensyang hawak-hawak daw po ito si Baby Beyonce. Kaya po siya ay nakapagdesisyon siya po ay itigil na, i-stop na o ayaw nang paasahin. Yan po yung isa po sa mga dahilan po na ibinibigay po ni Baby Beyonce doon sa vlog po ni Kalingap Rob ay sinasabi po niya doon mga Kalingap na ayaw niya pong paasahin ang ating mga taga-subaybay ng EDC na iniisip nila ay sila pero hindi na. Okay? So ito po ay sariling desisyon daw po ni Baby Beyonce. Pero marami pong lumalabas mga Kalingap nang dahil po sa kaingayan ng mga nakapaligid. Diba alam na alam po ninyo yan mga sinasabi po ni Kalingap Rob. Kaya nagkakaganito at nagkakagulo ang EDC nang dahil po sa impluwensya ng mga taong nasa paligid po o mga nag-iingay, mga nangingialam, mga nakikisawsaw na gaya po natin na nakikisawsaw. Tayo talaga ay pwedeng makisawsaw dahil tayo po ay mga reactor kung ano po ang nakikita po natin, kung ano po ang nababasa po natin, ng mga komento po nila, yun po yung ating binibigyan po ng reaction. So kagabi po mga Kalingap ay napakomento dahil umakyat po itong si Dr. Love doon sa live po ng Karaba ay napakomento tuloy po itong si Baby Beyonce at dito ay ipinagtatanggol po niya itong si Dr. Love. At dito ay sapul na sapul po. Sapul na sapul po ni Baby Beyonce ang mga sponsor daw po yata itong mga Kalingap. Sponsor na one-sided o mga supporters na one-sided lamang po. Ano po itong one-sided na supporter? Ibig sabihin, kay Kalingap Edu lang po sila sumusuporta at hindi po sila sumusuporta kay Baby Beyonce or ang EDC, hindi nila sinusuportahan. Yun ba yun, mga Kalingap? Or totoo naman po kaya, para sa akin, totoo naman po kaya na mayroon pong mga one-sided? Kasi parang sa akin, sa aking pananaw, sa aking naririnig ngayon kay Dr. Love, na panay po ang sabi po niya ng one-sided, na pinapalayas po niya itong mga one-sided na itong mga Kalingap, ay hindi ko alam kung totoo po itong mga sinasabi. Alam po naman po ninyo itong si Dr. Love ay talagang marunong gumawa po ng mga story maker, issue maker, for the purpose of, alam nyo na po yan mga Kalingap, for the purpose of views. Kasi alam po naman natin, mahina po yung kanyang channel, wala na po may content dahil wala na po ang love team ng EDC. Hindi na rin po niya masyado may content itong si Baby Beyonce. So, gumagawa po itong para sa akin opinion ko ito, parang gumagawa-gawa na lamang po ng ingay itong si Dr. Love upang mayroon po siyang mai-content. So, hindi natin alam kung totoo pong mayroon one-sided na ito kasi nga, paano
para personal ko itong opinion, papaano natin pagkakatiwalaan ang mga binibitawan pananalita po ni Dr. Lab. Hindi ko po inaaway po dito si Dr. Lab mga kalingap. Nagbibigay lamang po ako ng opinion. Papaano niya ako mapapaniwala na ang mga sinasabi po niya ay totoo mga kalingap? Kasi, di ba yung mga sinabi po niya sa kanyang bossing na sponsor, bigating sponsor, mayroon siyang binitawan na salita laban po sa kanyang bigating sponsor, pero ano po ang nangyari? Binawi din, salita, tapos babawiin din. So, para sa akin ay parang nawawalan na po ng kredibilidad. Parang nawawalan po ng kredibilidad po itong si Dr. Lab. Kaya nga, sabi ko, hindi ko alam kung totoo kasi ang sinasabi po ni Dr. Lab mga kalingap, itong one-sided daw po na ito ay nakakasira. May bago po tayong nabasa na post po ni Dr. Lab sa Facebook. Sinasabi po niya na itong mga one-sided ay nakakasira po sa EDSI. Sila po yung sumira. Sila po yung sumira sa EDSI at the same time kay Baby Beyonce daw. Napasakitan ang Baby Beyonce. Ganon din po ang pamilya, ang mga magulang po ni Baby Beyonce. So, hindi natin alam mga kalingap kung ito man po ay totoo. So ngayon, hawak daw po ni Baby Beyonce ang ebidensya. Kung bakit mas pinipili pa po ni Baby Beyonce na tapusin na ang love team at suportahan na lamang daw po itong si Papa Eds. Okay? So, nandyan po sa ating pong mga komento, ay nandyan po sa ating monitor ang mga komento na mula po kay Baby Beyonce. Alam ko, nabasa na po ninyo ito kasi nagkalat na po itong mga kalingap sa ating Facebook post. Doon po natin nakuha. Okay? So, yung una pong komento, mga kalingap, ay ito yung sinasabi niya na wala daw pong nagsulsul po sa kanya. Hindi kaya? Kaya? Sinasabi po niya kasi dito, good evening, uulitin ko po, wala pong nagsabi sa akin na i-stop ko ang love team. Sariling decision ko po yon. At isa pa po, alam po yan ni Kalingap Edu kung ano ang dahilan, basta po ang masasabi ko. Yan lang po basta ang masasabi ko siguro. So, ibig sabihin, alam ni Kalingap daw Edo, ibig sabihin pinag-usapan ba nila kung bakit i-stop na po? At nililinaw po niya na wala daw pong nagsulsol o walang nagsabi sa kanya. Pero iba po ang pakahulugan ng iba po natin mga viewers o mga masugid na taga-subaybay po ng EDSI ay parang hindi po sila naniniwala na sariling desisyon po ito ni Baby Beyonce. Sila po ay mas lalong naniniwala na itong si Baby Beyonce ay na-impluwensyahan ng ang kanyang desisyon ay na-impluwensyahan po ng mga taong nakapaligid po sa kanya. Okay? Susunod po mga kalingap na komento, kayo po mga one-sided ito. Ito po ay address sa mga one-sided. Kaya nga sinasabi ko, ay mayroon ba kaya talagang mga one-sided? Kayo pong mga one-sided, kung mahal nyo po talaga si Kalingap Edu, tumahimik na po kayo. Dahil ang ginagawa ko ay hindi para sa sarili ko lang, kundi dahil sa kapakanan ni Kalingap Edu. Yan, malinaw po yan kayo daw na one-sided, kayo na sumusuporta lamang po kay Kalingap Edu ay tumahimik na. Tumahimik na daw po kayo. Kung talagang mahal nyo po itong si Kalingap Edu, ito po ay ginagawa ni Baby Beyonce. Hindi lamang po sa kanyang sarili, kundi ganun na din po kay Kalingap Edu. Okay. So ito kaya yung sinasabi, mga kalingap, na gusto din pa rin. Gusto pa rin, sa pagkakaintindi ko dito, mga kalingap,
Kung mayroong dahilan na nakita po itong si Baby Beyonce kaya umayaw na po sa love team or medyo inaano na po niya yung kanyang nararamdaman, totoong nararamdaman, pinipigilan na po yung kanya pong nararamdaman at minarapat na po niyang tapusin ang love team kasi doon sa punto mga kalingap na mayroon po siyang nakita. Mayroon na po siyang nakita at sinasabi na ayon po kay Dr. Love ay may ebidensya po itong si Baby Beyonce. So, para tumigil na lamang po daw kayo kasi para sa hindi lamang po para kay Baby Beyonce. Kasi daw baka itong pagkakaintindi ko sa sinabi po niya. Kasi kung hindi sila manahimik, baka masisira po. Baka masira pa po ang reputasyon po nitong si Papa Els. Ganun ba yun? Mga kalingap, para sa akin, yun ang pagkakaintindi ko. Kung ayaw tumahimik, baka mapilitan na makapagsalita o makapagbigay ng talagang totoong dahilan at maaring ikasisira nitong si Papa Eds o ni Kalingap Edu. Okay. Walang kasalanan. Dito ay pinagtanggol naman po niya itong si Dr. Love. Kaya siyempre naman ipagtatanggol po niya si Dr. Love kasi siyang naka-scout sa kanya. Alam po naman natin na sinasabi parati na ama-amaan po niya itong si Dr. Love. Natural na kanya pong ipagtatanggol. Kaya wag niyo pong sabihin nagmamalasakit lang pong siya. Nagpapasalamat pa nga po ako kay Dr. Love kasi totoo ang kanyang pagmamalasakit niya sa akin. Okay. Hindi ko na kailangan maglabas. Dito mga kalingap. Hindi ko na kailangan maglabas ng resibo kasi sigaw po ng mga taong bayan, mga netizens, sigaw po ng mga solid supporters ng FC. Ilabas ang resibo kung mayroon man katotohanan ang inyo pong sinasabi. Diba? Ilabas daw po ang resibo. Yan po yung sigaw po ng ating mga netizens kung ano po yung sinasabi po nilang nakita. Maglabas ng resibo dahil nirerespeto ko ang pinagsamahan namin. Kaya tumigil na po kayo. Sana patahimikin nyo na po kaming dalawa. Okay. Ano yung resibo? Sa mga live po ni Dr. Love, pinapaputok po niya. Pinapaputok po niya na nakitaan. Nakita daw po mismo. Ang resibo daw po ay si Beyonce mismo mga kalingap. Bakit kinakailangan pang proof? Si Beyonce na daw po mismo ang nakakita. Na mayroong ebidensya na nakita po itong si Baby Beyonce na ayon po sa kwento, mayroong nakita na picture na may kasama yung dalawa. Magkasama daw po yung dalawa. Hindi natin alam kasi wala naman po silang pinapalabas na picture mga kalingap. So totoo kaya ito mga kalingap? So parang ibig sabihin sa sinasabi po ni Dr. Love, hindi na kailangan kasi ang ebidensya ay si Beyonce. So ito ang si Beyonce lamang po, tanging si Beyonce lamang po ang makakapaglinaw, makakapagbigay ng kalinawan po tungkol po dito kung totoong may nakita nga ba siyang larawan ng dalawa na magkasama. So ibig sabihin kung sa korte kapag hiningan ka po ng proof, ipipresenta mo itong si Baby Beyonce. Kasi yun po ang sabi po ni Dr. Love. Hindi na kailangan ng ebidensya. Ipresenta mo lang po itong si Baby Beyonce. Yun na po yung ebidensya. Yan po. Pero sa korte, mga kalingap, maski sabihin mong nagsasalita, yung mismong nakakita, kinakailangan pa rin pong may pruweba pa rin. May pruweba pa rin. So, ibig sabihin, ayaw na rin po niyang ilabas daw po yung resibo na yan o ebidensya na yan ay para mapangalagahan naman daw po itong si Kalingap Edu. So, totoo kaya yung chismis mga kalingap na itong si Kalingap Edu ay may iba?
nakikita ko sa mga komento yung paninisi ng ating mga organic supporters kay Kalinga Edu, na talaga naman pong hindi sila naniniwala po sila o na sila po ay naniniwala na kaya po naghiwalay kaya in-stop ang love team ng dahil itong isa daw po ay mayroon iba. Okay? So yun po kaya yung ebidensyang nakita ni Baby Beyonce at tila tuloy sinasabi dito mga kalingap na itong si Baby Beyonce ay parang moving CCTV. Moving CCTV kasi siya po yung nakakita mga kalingap. So sana malinawan po ito. Alam po naman natin pag-guest po doon sa Boom Radio po itong si Papa Eds at saka narinig natin ang boses na muli ni Baby Beyonce. Nakakalungkot nakakalungkot mga kalingap. Okay? So kung totoo na may nakita, irespeto po natin mga kalingap. Irespeto natin ang desisyon po ni Baby Beyonce. Total, ay marami na rin po naman ang nakakatanggap sa desisyon po ni Beyonce na itigil na ang love team. Irespeto natin po yung desisyon na yon. At dito na rin po ay irespeto rin po natin yung desisyon niya pong huwag ilabas ang ebidensya para mapangalagaan din po naman itong si Kalingap Edu. So ibig sabihin, nandun pa rin po yung pag-aalala. Nandun pa rin po yung pagmamahal, yung pagkikare ni Baby Beyonce kay Papa S. Kasi ayaw niya pong mapahamak po ang Kalingap Edu, alang-alang po sa kanilang masasayang pinagsamahan, masasayang moments na pinagsaluhan. Okay? So yun po siguro mga kalingap. So, ay nako, Papa Eds. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At sana po, yun yung rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.